235.7 billion pesos. Ito ang halaga ng ari-arian ng pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayon. Bago natin sabihin kung anong probinsya ito, alam nyo bang ang datos na ito ay mula sa Commission on Audit o COA. Ngayon, ating itampok ang 10 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayon. Ang pang-10 pinakamayamang probinsya ay Pampanga. Ang Pampanga ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon na gitnang Luzon. Kilala ito sa mayamang pamana sa pagluluto, mga makasaysayang lugar at makulay na kultura. At pangunahin nilang produkto ay palay, tubo at iba pang pananim. Mayroon din itong umuunlad na sektor ng industriya, partikular na sa pagmamanupaktura at pagpoproseso ng pagkain. Ayon sa COA, ang mga ari-arian ng probinsya ng Pampanga ay nasa 19.1 billion pesos. Ang pang-siyam na pinakamayamang probinsya ay Cavite. Ang Cavite ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon. Malaki ang papel ng Cavite sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ang lugar ng maraming mahalagang pangyayari noong panahon ng Espanyol at Rebolusyong Pilipino. Sa Cavite unang ipinahayag ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong June 12, 1898 sa Aguinaldo Shrine sa Kawit. Ayon sa COA, ang mga ari-arian ng Cavite ay nagkakahalaga ng 19.3 billion pesos. Pangwalo sa pinakamayamang probinsya ay Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas ng Pilipinas. Sinasakop nito ang kanlurang bahagi ng isla ng Negros. Kilala ang Negros Occidental sa industriya nito ng tubo, kung kaya't tinanghal itong Sugar Bowl of the Philippines. Ang agrikultura, partikular na ang pagsasaka at produksyon ng tubo, ay nananatiling isang pangunahing papalakas sa kanilang ekonomiya. Bukod sa mga natural at kultural na atraksyon, ang Negros Occidental ay tahanan ng magkakaibang landmarks tulad ng mga simbahan, museo at magagandang tanawin tulad ng Mount Canlaon na siyang pinakamataas na tuktok sa rehiyon ng Visayas. Ayon sa COA, ang Negros Occidental ay may ari-ariang nagkakahalaga ng 19.4 billion pesos. Ang pang-7 ay ang probinsya ng Iloilo. Ang lalawigan ng Iloilo ay matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas ng Pilipinas na binubuo ng timog silangang bahagi ng Isla ng Panay. Pangunahing produkto ng Iloilo ay ang palay, tubo at iba't ibang prutas at gulay. Ang lalawigan ay mayroon ding lumalagong sektor ng turismo na hinihimok ng mga kultural na atraksyon, dalampasigan at natural na tanawin. Ayon sa COA, ang probinsya ng Iloilo ay may ari-ariang nagkakahalaga sa 20 billion pesos. Nasa pang-6 na pwesto naman ang probinsya ng Bukidnon. Ang Bukidnon ay isang lalawigan na matatagpuan sa gitnang bahagi ng isla ng Mindanao. Kilala ito sa malalawak na lupaing pang-agrikultura, malamig na klima at mayamang pamana ng kultura. Bumibisita ang mga turista sa Bukidnon para sa natural nitong kagandahan at mga pang-outdoor na activity tulad ng trekking, camping, pagtuklas ng mga talon tulad ng Kaamulan Falls at Alamom Falls. Ang Del Monte Pineapple Plantation sa Manolo Fortich ay isa ring sikat na destinasyon. Ayon sa COA, ang ari-arian ng Bukidnon ay naitala sa 21.1 billion pesos. Nasa pang-5 pwesto ang probinsya ng Ilocos Sur. Ang Ilocos Sur ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos. Ang Ilocos Sur ay may mayamang kasaysayan. Isa ito sa pinakaunang lugar na kolonisado ng mga Kastila sa Pilipinas. Ito ay tinatag bilang isang lalawigan noong 1818. Kilala ang Ilocos Sur sa mayamang kasaysayang kolonyal at arkitektura at magagandang tanawin, kabilang ang sikat na heritage town ng Vigan na isang UNESCO World Heritage Site. Ang lalawigan ay may pinaghalong kolonyal na Espanyol, katutubong Pilipino at modernong mga impluwensya. Ang probinsya ay isang natatanging destinasyon para sa mga manlalakbay na interesado sa kasaysayan at kultura. Ayon sa COA, ang mga ari-arian ng Ilocos Sur ay nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos.
Pang-apat sa pinakamayamang probinsya ay Davao de Oro. Ang Davao de Oro ay dating kilala bilang Compostela Valley na isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Davao ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng isla ng Mindanao. Kilala ang Davao de Oro sa mga mayayabong na landscape, mayamang biodiversity at pagkukunan ng mineral. Ang lalawigan ay tahanan ng Mount Diwalwal na sikat dahil sa mga pagmimina ng ginto. Ayon sa COA, ang probinsyang ito ay may ari-arian na katumbas sa 23.1 billion pesos. Ang pangatlong pinakamayamang probinsya ay Batangas. Ang Batangas ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Kilala ito sa mga magagandang tanawin, mayamang pamana ng kultura at makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan at ekonomiya ng Pilipinas. Malaki ang papel ng Batangas sa ekonomiya ng Pilipinas. Mayaman ito sa industriya tulad ng agrikultura, pangingisda, pagmamanupaktura at turismo. Ang agrikultura sa Batangas ay gumagawa ng iba't ibang pananim tulad ng kape, nyog, tubo, at mga prutas tulad ng mangga at saging. Ang lalawigan ay kilala rin sa industriya ng paghahayupan, partikular na ang pag-aalaga sa baka at kambing. Ayon sa COA, ang Batangas ay may naitalang kayamanan na nagkakahalaga sa 32 billion pesos. Ang pangalawa sa pinakamayamang probinsya ay Rizal. Ang Rizal ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa silangan ng Metro Manila na siyang kabisira sa rehiyon ng bansa. Kilala ang Rizal sa kahalagahang pangkasaysayan, likas na kagandahan at pamanang kultural. Ang agrikultura at turismo ay makabuluhang nagtulak sa ekonomiya sa lalawigan ng Rizal. Ang mga matatabang lupa nito ay mainam para sa pagtatanim ng palay, gulay, prutas at halamang ornamental. Sa mga nakalipas na taon, kapansin-pansin ang mabilis na paglago ng mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, partikular na sa electronics at automotive assembly. Ayon sa COA, ang Rizal ay may asset na nagkakahalaga ng 35.6 billion pesos. Ang pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayon ay Cebu. Ang lalawigan ng Cebu ay isang masigla at mayaman sa kasaysayan na matatagpuan sa rehiyon ng Central Visayas ng Pilipinas. Binubuo ito ng pangunahing isla ng Cebu at 167 nakapaligid na maliliit na isla at pulo. Kilala ang Cebu sa magagandang dalampasigan, mayamang pamana ng kultura at mataong mga sentrong pang-urban. Ang Cebu ay isang pangunahing sentrong pang-ekonomiya sa Pilipinas na kilala sa malakas nitong industriya at komersyal na sektor. Ang lalawigan ay sentro ng pagmamanupaktura, partikular na sa industriya tulad ng paggawa ng webless, paggawa ng barko, electronics, at pagproseso ng pagkain. Ang Cebu City ay ang kapital ng probinsya. Isa itong mataong metropolitan area at isang makabuluhang sentro para sa kalakalan at komersyo sa Pilipinas. Ayon sa COA, ang asset ng Cebu Province ay nagkakahalaga sa 235.7 billion pesos.